Guys, we got a very exciting package kasi our dear friend Jane, nagpadala siya sa atin ng package kasi supposedly this was our birthday gift from her. Dapat magkikita kami. Na-put off. Dahil sa akin kasi hindi ako makapaggawa ng schedule. Pero first time ko yata maka-receive ng ganito. Sobrang I love you talaga, Jane. Wait. I'm super excited. Wait! Nag-hyperventilate ako sobra. Ang cute! So, itong letter na to is 1. This is number 2. Itong gift na to. The flowers. Grabe, sobrang effort. 3. Ito yung letter na to. And then, I'm guessing this is the 4th one. Ayan. Nakakaiyak. Super thoughtful. Wait. Start siya sa letter na happy today. My heart! One of the most thoughtful na ginawa sa akin ng tao. As in, sa buong buhay ko, promise. Hindi ako nagbibiro. Ayan na, dito tayo sa number 2. Kasi kailangan in order. So, alam mo, napapansin ko parang may theme din na medyo may pagka-purple. Nakakaiyak kasi sobrang pinag-isipan. No way. Oh my God! The Brothers Karamazov na Everyone's Library Edition na Thank you so much, Jane! Alam niya kasi nagkakolek ako ng Everyone's Library. Sobrang talagang sakto kasi isa din sa mga kinakolek ko sana Dostoyevsky na works in Everyone's Library na edition. So, guys, meron na tayong another Everyone's Library! My heart! Oh my gosh, grabe ka. Sobrang grabe ka. Next level naman so much. Grabe si Jane, sobrang effort. Okay, last one. Siyempre, hindi ko din sisirain to. Kasi tinan nyo, sobrang cute. Ang daming cats. Tapos, purple theme. No way. Okay! Napapaliw na ako, babe! Kasi naman. Nakakainis naman to si Jane. Nagpapaiyak na. Wait, cut. Diba, ang sabi ko sa inyo kanina, tinatry ko din kasi mag-collect ng mga Dostoyevsky na works na Everyone's Life. And ngayon ko lang sinabi yan. Ngayon ko lang minention. Kaya kasi tuwan-tuwa ako sa Brothers Karamazov. Bish! Ang binigay niya sa akin, another Dostoyevsky na Everyone's Library. Ay, gabi. Hindi ko alam kung paano ko matatap upan tong birthday gift sa akin ni Jane. As in, kailangan ko bang tumalon sa bangin, ganyan. Para mapatayan ko yung love niya and support niya. Sabi niya, this one came with the adolescent and I swear it's meant to be for you. Kasi karami! Halang galing! Hindi ko alam kung paano nang gagawin ko sa buhay ko kasi sobrang alam mo, napapaisip ako anong ginawa ko para ma-deserve ko yung love ni Jane. Sobrang inasense na feel ko na yung worth it yung pag-push through ko, yung pag-share ko sa inyo ng mga books ko kasi I met a lovely friend like her. Alam mo yun, yung hala na! Kumbaga sa akin, nakita ko na yung sense ng hardships. Paano tayo babawi kay Jane? Gusto ko yung ma-feel, yung na-feel ko ngayon, gusto ko ma-feel niya. Times 10. Ganong level. Paano kaya? But wait, there's more. Ito parang glass in order ko, pero tinan mo, parang hindi siya nakabox. Sana okay ka pa? Ay, hindi pala. Judger! Hoy, ang judger ko! Yarn pala to. Parang ito na yata yung glasses na hinahanap ko. Oh my gosh, ang cute! Tinan niyo guys yung glass ko. Parang siyang, alam mo yung mukha siyang plastic. Disposable sa mga coffee shop. Kaya ko siya binili kasi pang coffee natin siya or pang matcha. Sobrang cute. Ooh, ayan. Kasing ano lang sila, kasing size lang sila. Feel ko same lang sila ng hinahold, pero mas matangkad to kasi mas slim siya. So, medyo nabudol ako doon. Pero yan, coffee, ganyan. And matcha, ganyan. Yes! Okay. Ito yung electric milk frother ko. Ang taray. Talagang kinilir niya. Kasi nagkaroon talaga ako ng interest. Kasi nung nagkasakit ako, I keep seeing cinnamon, brown sugar, coffee latte, something like that. Basta parang coffee latte, something ganun. Eh di, ayun, nagkaroon ako ng interest. Bumili ako ng frother para pag may mga gusto kong cream and gusto ko makagawa ng salted cream foam. Ganun. Dahil may stand pa siya. Tapos yung mismong electric whisk. Try natin na. Ooh! Okay, may different speed siya, which is nice. Tapos ito yung charger niya. Kailangan ko siyang itago kasi baka mawala ko yung charger. Oh, okay. Ito yung mga glass straw ko. Binili ko na yung set na straight and then yung medyo curve. Alam mo, nakakainis kasi
Makabili na ako ng glass straws. Bilang lumabas yung mga TikTok na, ay, why you shouldn't use glass straws, blah, blah, blah. Alam mo yung gano'n, pag may nabili ka na, saka lalabas yung cons, huwag daw gamitin ang stainless steel na straw. So, may nag-comment na pinaka-the best to is glass straw. Ngayon naman, nakabili na ako ng glass straw. As in, on the way na, hindi ko na makansela. Sabi, don't use glass straw kasi may mga microplastics or microchips na pwedeng dumaloy sa bibig mo. So, mamatay na lang kaya tayo lahat. Next parcel. Ang cute. Ang cute ang packaging ng seller. I won't show it to you kasi baka mamaya makita niya yung video na to. So, bumili ako ng bagong bidet. Hindi pa kompleto yung natin, pero pwede tayo makastart at type kasi meron tayong milk, meron tayong coffee, although instant coffee. Medyo kumakapa-kapa pa ako sa coffee kasi I'm not really expert on that. Let's make our first ever homemade coffee. This apartment. Kung nalala niyo yung previous vlog ko, yan, bilhin natin yung mga coffee supplies natin. And also, milk and all-purpose cream. Again, first time ko to as in beginner ako sa coffee. So, ito yung gagamitin kong glass natin para social. Wala kasi akong kondensada yata eh. So, ang gagawin ko baka brown sugar na lang together with the coffee. Hindi ko lang kung right choice siya pero wala na kayong magagawa kasi ako naman ang inom. Instant coffee lang to again kasi nga wala tayong any espresso, coffee beans, grinder, ganyan. Bango. Naamoy ko kagad. Sobrang bango niya. Promise. Yan. 1 teaspoon na lang kasi gusto ko pong matulog today. Actually, sige. Ang konti. Mesh. Kailangan ko ata ng pang-measure ng espresso. Yung espresso cup or shot. Ang water yun ng instant coffee ko pero okay lang. Sige. Parang hindi pa ganun katapang yung espresso kasi feel ko pag lalagyan natin ng puro milk, wala na yung lasa ng coffee. So, I'm just gonna add a bit more. Tapos, sabi, imi-mix daw itong coffee. But parang gusto kong i-frother yung coffee. Kaya i-frother yung coffee. Try nga natin. Ay, ang galing na po frother na siya! Tuwan-tuwa naman na frother kasi. Kaso, parang hindi enough yung ano. Gagawa tayo naman ng sea salt cream. Kasi gusto ko ng parang sea salt latte type. All-purpose cream. Onting milk daw. As in, onting-onti lang. Oh shit, hindi yun onti. Fuck! Tansyahin lang daw yung salt. Don't put too much. So... Oh, it's happening! It's happening. Ang dali lang gamitin pala ng nung frother. Ganito. Kala ko mahirap gamitin naman pala. Okay, now for the fun part. Yakaban ako kasi makapag-overflow pero... Hala, kulang yata yung ano ko. Parang mali yata na pre-nother ko yung yung kape. Hindi na nakita yung toppings. Parang kailangan ko pa gumawa ng ulit. Ito na talaga. Promise na. This is our first ever homemade coffee dito sa apartment. Beginner, parang I can see na yung, medyo yung foam kasi nung kape, parang ang pangit. Kasi finom ko siya, so hindi siya nag-sit well. Taste test. Hinalo ba to? Kasi usually hindi ko hinalo, pero tikman natin pag hininalo. Kailangan natin haluin kasi natitikman ko lang is oat milk. Ooh! Haluin ko pa. Parang gusto ko yung sea salt na natitikman ko. Kulang pa yata siya ng a little bit of eto, yung mga natira ko. Ang sarap ng sea salt, cream ko. I love it. Pwede na. For the first try, sana lang makatulog tayo mamayang gabi kasi it's already 7:45. So, stay tuned. Parang nakakaroon ng energy eh. Ganyan na eh. Ah! Hello, good morning. It's 7 a.m. Actually, 6 a.m. ako nagising. Tapos, inaantok lang kasi ako. So, nag-scroll muna ako para magising ako. Diba? Pag nag-i-scroll tayo, biglang lahat ng antok sa mundo nawawala talaga. Kasi, I need to actually edit today's vlog. Kaya kailangan natin ng lakas. Give me some energy. Happy today, guys. We're going to...
Taste test again. It's my second attempt, diba? This is just like a normal coffee. Back to editing. Batag na may view. Sobrang random, pero I decided to take the personality test kasi for the longest time, I've known na ako ay INTJ. Pero feel ko hindi na applicable sa akin ang INTJ. Yung letter T specifically. Feel ko INFJ ako. Kasi madamdamin ako eh. Like parang medyo emotional sponge ako. Hindi na T. Feel ko F na siya. It can also be changed to INFP. So, di ko sure pero kaya nga iti-take ko ang personality test kasama kayo. Kasi talagang nakikurious ako kung ano na yung updated kong personality test kasi I feel like naging open na ako sa emotions ko ngayong mas matanda na ako kasi nung bata ko parang masyado akong pa-cool girl. Parang sabi ko, hindi ako maapekto sa mga sinasabi nyo. Emotional, pero sabi natin empathetic in a sense na medyo mababaw na yung luha ko when it comes to people. So, naging soft-hearted na ako. Siguro kasi ako din pinagdaanan ko yung mga haters, different negative stuff. Ayoko mangyari sa ibang tao yun. You regularly make new friends. Disagree. And not entirely because maldita ko or whatever, pero feel ko as an introvert kasi parang hindi talaga ako nauuna makipagchikahan. And I'm very like sensitive to people's energy. So kung ayaw nila sa akin, like hindi naman sa ayaw ko din sa iyo, pero like hindi ko ipipilit yung sarili ko sa iyo kasi you have a certain impression sa akin. So hindi ko napipilit, parang ganyan. Usually feel more persuaded by what resonates emotionally with you than by factual arguments. Ito, feel ko nagbago na to sa akin kasi alam ko yung sagot ko dito disagree kasi I'm always logical and yung reasoning ko palagi yun na una. Pero ngayon na tumanda na ako, parang feel ko mas pinaprioritize ko na yung mas okay sa akin. Kumbaga, what I feel like fits me the most. The moment of the truth. INFJ. Sabi ko sa inyo INFJ na ako 85% intuitive, 73% feeling, 71% judging, and 74%. Kaya nag-search ako ng mga INFJ. Si Daenerys, tama ba yung pronunciation ko ng Game of Thrones? Is an INFJ. Oh my gosh, si Itachi, INFJ pala siya. Ayan no.
Si Zendaya din. Ayun, INFJ siya. Oh my gosh! Si Osamu Dazai. We're vibing, guys. Uy, si Komi-san. INFJ. Oh my gosh! Si Dostoyevsky, INFJ! Nakakatawa. That explains a lot. Tsaka, uy, si Plato. INFJ din. Ang aking bias. Ang aking kambal. Si Mina. Uy, si Glenn ng Walking Dead. INFJ. Yup. Ang mga goat, si Mitsuya ng Tokyo Revenger. Si Yorichi ng Kimetsu no Yaiba. Tapos si Tadashi Hamada sa Big Hero 6. Oh my gosh, guys! Si Yukio Mishima, INFJ din. Yung mga favorite authors ko. Shocks. Uy! Totoo ba? INFJ din siya. Ito nga, feel ko INFJ to. Si Hayato. Oo, pati si Lee ng Walking Dead na laro. Oh my gosh. Besh, feel ko abutin tayo ng siyam-siyam dito pag inisa-isa ka. But, ayan. Basically, ayan, INFJ na tayo. Tayo ay changed person na as of today. Ayun, ano bang mga personality nyo? I think I vibe with ISTP. Kasi ISTP yata si Eman. Basta yung ISTP yung mga crush ko eh. Alam ko si Killua yata yung. Ayan, si Zoro, si Nagi ng Blue Lock. Si Eman is ISTP. Tapos, ugali niya ang aking mga crush na fictional. Ayan, si Yamada. Ayan na, si Takumi. Si Usui. Ayan na, sabi ko sa si Killua, saka si Zoro. Basta yung mga crush ko, yan, kaugali niya. For our first read of the month, I decided to read something very short para yung hindi tayo mabookslam kagad. But when I realized na habang piniflip ko yung pages, for some reason, hindi ko mahanap yung ATS Mask ni Honore, if ayun yung pronunciation na name niya. As in, sobrang confused ako kasi yung title page is iba. I'm confused. I'm super confused. This is the cover page. This is basically the book that I paid for. And then the title page is itong How We Weep and Laugh at the Same Thing by Michael D. Montaigne. And I'm super confused kasi wala ni kahit isa dito sa contents yung ATS Mask. Mas naguluhan pa ako kasi after ng few contents, biglang may Honore de Balzac na short stories after. So, hindi ko alam kung ano pang error ang meron dito. So, I don't know if I'm gonna reach out to Fully Book or what. But I decided to read another short story, and this is Last Summer in the City by Gianfranco. It's one of those days na ako ay gusto ko lang mag-hibernate in the dark. As in, purely in the dark. Walang ilaw, ganun. Since I wanna hibernate in the dark, I'm just gonna use my Kindle. Ang synopsis ng Last Summer in the City is about a man na alcoholic, like he loves drinking or he likes to drink. Tapos parang wala siyang masyadong ambition in life. He just aimlessly goes through kung ano man direction ng iti-take siya ng buhay. But parang meron siyang indifference to life. Parang kung anong mangyari man sa kanya, parang medyo poker face siya, ganyan. And then he meets a girl named Ariana Grande. Joke lang, Ariana. Even if sabi natin they love each other, they like each other, I feel like silang dalawa, or most specifically yung guy, hindi talaga ready for any relationship or any love kasi parang indifference nga siya sa buhay. So, hindi ko alam kung paano ka magmamahal ng tao kung hindi mo mahal yung sarili mo, diba? Okay, 50% in. Alam mo yung writing niya, it reads to me like a YA novel romance na medyo hindi na kasi ako pang ganun eh. Medyo hindi ko na-appreciate yung writing na to because the writing is just like, I did this, I did that. I saw this, I saw that. I felt this, I felt that. She did this, she did that. Ito yung ginawa ko sa bar. Ito yung nangyari sa bar. It's just like, basta it's very YA novel romance yung read niya sa akin. So far, I'm not really vibing with it. Maybe the story is good, but so far it's not. Kasi 50% in, I should be hooked by now. But wala pa nangyayari. YA novels or romance novels are meant to be accessible to young teens or new readers or mga, casual readers. So, in-expect ko kasi dito sa type of book na to, since it is descriptive of Rome, tapos yung feeling niya sa buhay, yung indifference niya sa life, parang yung writing medyo hindi lang akma sa akin sa theme ng book. So, that's why I'm kind of disappointed with this one kasi I expected more, I guess. That's probably why hindi ako naka-feel or naka-connect sa characters at all. As in, sobrang parang, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Ayan, natapos ko siya within like 2 hours yata. So, mabilis lang talaga siya. Okay, I just finished
last summer in the city. To be honest, hindi siya para sa akin. It wasn't really for me because I didn't really enjoy it that much. I expected a lot kasi it's very hype. Jack Edwards, he recommended this book if you like Manon and the Fur Coat, which I could not see the correlation at all kasi unless yung gusto niyang i-connect is yung revelation at the end na parang ganun, parang he actually likes me, blah blah blah. Tapos yung writing lang, again, I actually didn't expect that this was a classic kasi parang nakita ko sa Goodreads, parang Italian forgotten classic daw siya. So I didn't even know it was a classic. But correct me if I'm wrong kung hindi ako tama. Maybe this is a modern classic kasi hindi, yun nga, parang medyo like, YA contemporary writing niya. But leaning towards YA ako kasi the writing is just like very straightforward, very simple. Very few descriptive na parang, alam mo yung prose na trip ko. Hindi ko lang siya natripan talaga. Maybe because my expectations were this. Even if my expectations were this, parang feel ko 2 stars pa din siya sa akin kasi I rated this 2 stars. Not really gonna dive into this kasi hindi ko siya na-enjoy. So, at least I finished it within like 3 or 2.5 hours kasi sobrang dali lang niyang basahin, as in. Hello, this is our 3rd attempt to make a good iced coffee. Magiging ballsy ako today kasi gagawa tayo ng ube latte with oat milk. And yeah, may theme tayo which is purple or violet. We're gonna start with our ube foam. So, a little bit of hot water, konting brown sugar, konting oat milk, and then all-purpose cream ulit. And then, ang star of the show, which is ang McCormick nating ube flavor. Bango, may ube talaga siya. Ang dami. Wait, shucks. Medium speed nga gamitin ko today. Bango! I think tilting it konti works with the foaming ng konti para makuha talaga lahat. Feel ko kulang ng cream ng konti. Siguro kasi hindi siya ganun ka-whip. Okay. Ito na yung gusto kong amount. I got it. Again, instant coffee lang kasi wala tayong any espresso something ganyan. Sa recipe, gumamit pa siya ng another sugar or brown sugar. Pero hindi na maglalagay ng sugar kasi yung mga for the past 2 attempts ko, masyado siyang matamis or like hindi ko nalalasahan yung kape. So gusto ko na strong. Sa recipe, ang ginawa niya is 50 grams of oat milk and 50 grams of milk. Ah! Ang hirap pala Alam mo yun? Wala, 52 grams na nalagay. May sobrang 2 gram. Hindi naman masarap. Sobrang sensitive pala netong scale. Kailangan nakalagay yung teaspoon ko kasi dadagdag siya. So, mali na naman ang calibration. Okay. Noted, kaya Kim. Kasi naman, napaka-beginner naman so much. Maganda siguro non-fat milk or parang full cream milk ka. So, meron ako sa ngayon is yung fresh milk. Okay. Thank you so much. Scale. Now, we assemble. Okay, the coffee base. Oops, sumobra yata. Balik. Mili kasi ako sa ube, so gusto ko madaming ube. And then, the ube. We finally have an ube latte. O, diba? Nakaget up ako, Romy, with our pimple na purple din. Kaya matchy-matchy kaming dalawa. I'm excited to try this. Oo nga pala, kailangan ka maging careful sa glass to. Baka kasi mabasag. Wait, haluin pa natin. Sarap ng ube. Wait. Why this kinda ale? I wish I put more ube flavor kasi mahilig ako sa ube. Pero feel ko pag normal na tao, okay na siguro yung ganitong lasa. Parang very, very subtle lang yung ube flavor. Para hindi ka siguro ma-turn off sa latte. Pero gusto ko talaga na may ube pa. Pwede kaya maglagay ng ube flavor na ganyan. Okay, nakuha ko na yung lasa niya. Kasi nalagyan ko ng konting ube flavor. I mean, yung gusto kong malasahan na ube.
Sarap. I ate that. I ate this. So far sa ating 3 attempts, ito ang pinaka-favorite ko. Tingnan nga natin yung second batch ko kasi this time super dami ng ube. Sarap. My letter set. Okay.